Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong mid-month reading para po sa buwan ng Marso. So sit down, sit down. Pag-usapan po natin at kung ano po naghihintay para sa inyo. Okay? Mga kapwa ko Virgo, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin sa mga kapwa ko Virgo ang mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Seven of Swords. In the area of what you need to practice more, meron po kayong the Six of Swords. Beautiful. In the area of ano yung mga dapat mo pang kapitan to hold on to, meron po kayong the Empress card. Lovely. In the area of ano yung mga bagay na dapat mong alisin na sa life mo, meron kang the Ace of Pentacles. Mamaya pag-usapan natin to, kung ano ibig sabihin yan. In the area of what you need to expect, meron kang, wow, Wheel of Fortune. Things are changing luckily and fortunately for you. So congrats po, mamaya explain natin yan. In the area of what you need to fix, meron po kayong the Nine of Cups. Alam mo na Virgo, kapag lumalabas to sa aking reading, this is a big indication na kailangan mo na mag-wish. So ngayon, pumikit ka na dyan. Your wish will be granted now. In the area of your good things, meron kang the Eight of Wands. In the area of your divine messages, meron kang the Hermit card. At ang message po mula sa iyong future self, ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga kapwa ko Virgo, thank you po muna sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga likes and comments. Malaking tulong po yan, so keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads sa tuwing meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Six of Wands. Dalawang six na to. Six. Kayo po'y tinatawag this time, Virgo, na magbalik tanaw sa past mo at tignan mo kung ano yung mga pagbabago, mga dapat alisin, mga dapat baguhin, at mga dapat mong i-improve para sure ball ang tagumpay this time. Okay? But nevertheless, meron kang victory energy this week. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, kayang-kaya mo ipanalo yung laban mo na yan. Kaya wag mong sukuan, wag mong atrasan. You can make it to the victory side of this challenge. Okay? Kaya kung ano man tong inaasikaso mo ngayon, kayang-kaya mo ipanalo. Okay? In your core energy, meron kang the Seven of Swords. Sabi dito, Virgo, ramdam ng yung spirit guides na wala kang tiwala sa ibang tao. Maybe because before, naloko ka na, naisahan ka na, you feel like parang wala akong taong maasahan, mapagkakatiwalaan, kaya madalas you do things on your own. Ganyan tayo mga Virgo, di ba? Mas maganda nang tayo magtrabaho kaysa umasa tayo sa iba. Kasi ngayong ibang tao, para hindi natin ka-wavelength sa mga ginagawa natin. Kaya most of the time, we do it on our own. Pero sabi dito, ng iyong spirit guides, you need to really find new strategy. Meron ka daw ginagawa ngayon at nakita mong, teka, bakit parang aandap-andap? Bakit parang nahihirapan ako? Bakit parang kahit ako mismo, hindi ko mapagkatiwalaan ang sarili ko? But your spirit guides are telling you, huy, relax ka lang. You have the skills, you have the ability para maipanalo siya, you have the power para malagpasan yung problema, and you are on the spotlight eh. Ikaw yung best person para gawin yan. So do not doubt yourself. Okay? But this time, kailangan Virgo, mag-isip ka ng bagong strategy. Hindi pwede yung makaluma, hindi pwede yung dati. Kasi napatunayan mo na before na hindi nga siya gumagana, hindi siya applicable, may mali doon. Kaya nga tinatawag ka kanina na mag-reflect para makita mo kung ano yung mga dapat gawin at dapat asikasuhin. And now we need to find new strategy, new way para talagang sigurado ang ating panalo this time. Okay? So, tanungin kita ngayon Virgo, ano ba tong mga bagong diskarte na gusto mong gawin para maipanalo mo na? At ano ba tong gusto mong maipanalo? Comment down below. Pag-usapan natin yan, i-manifest natin yan. It will come true para sa'yo.
In the area of what you need to practice more, ano daw ba yung mga dapat mong pagpraktisan lagi na isabuhay, gawin ng paulit-ulit? The Six of Swords. Sabi dito, we need to move forward. May mga bagay kang pilit kinakapitan ngayon. Halimbawa, pangako noon, dating trabaho, dating pangarap, or isang bagay na alam mong kasuko-suko na, pero pilit mo pa rin kinakapitan or pilit mo pa rin pinipilit sa buhay mo, no? Ito yung mga bagay na kinokontrol mo eh. Pinapuwersa mong mangyari kahit parang let divine timing do its course, parang ganyan. So sabi dito, learn to move on, move forward. Lagi mo daw piliin na umabante, huwag pumatol, huwag gumatong. Kapag nainis ka o nagalit ka, learn to walk away and pahupain ang sitwasyon. Ito yung linggo kung saan mas mabuti pang lumayo ako kaysa makipag-engage, kaysa makipag-asaran o makipaggulo o rebut, ganyan. Ito yung panahon na piliin mo ang katahimikan mo at piliin mo ang sarili mo. Okay? With a Six of Swords here, para po sa ibang Virgo dyan, pinapayuhan ka na, larga na tayo, abante na tayo, bitawan na natin yun. Kasi nga, masakit, di ba? At ngayon, para naghahanap ka ng bagong diskarte mo, and you are now searching for something new or searching for something better. Okay? Importante yan for you. So Virgo, ilapag mo na sa baba ang birthday mo. Ano po ang year, date, and month ng inyong kapanganakan. This will be a good frequency for your prayer. Okay? In the area of what you need and to hold on to, meron kang the Empress card. Sabi dito, kailangan mong panghawakan yung sarili mong kaligayahan. You are the empress of your life. Kahit lalaki ka or babae ka, Empress energy is yours. Ano ibig sabihin nito, Virgo? Sinasabihan ka ng iyong spirit guides na pahalagahan mo ang sarili mo sa kabila ng mga ginagawa mo. Okay? Alam ko masipag ka ngayon, marami kang ginagawa para dumami ang pera, maging matibay ang negosyo, matupad ang pangarap, or para sa pamilya, lahat kinakaya mo. So, your spirit guides are telling you, take care of yourself. Take care of your health. Okay? Pag kailangan matulog. Pag kailangan baguhin ang diet. Kung kailangan unahin ang sarili na parang this time naramdaman ko, napapabayaan mo na. Learn to find your peace and doon ka magsimulang mag-grow talaga. Kasi kapag magulo ang paligid, mahirap ang sitwasyon, nakakalimutan mo yung core energy mo and core purpose mo eh. Sabi ko nga lagi pag lumalabas si Empress card, kapag okay ka, okay lahat ng inaalagaan mo. Kaya importanteng protect yourself and build up yourself. Kasi pag okay ang buong disposition mo, mga pangalagaan mo lahat ng to eh. It will go naturally para sa'yo. Alam mo, narinig ko rin dito, sabi ng yung spirit guides, huwag mo laging isipin na kapos ka. Huwag mo laging isipin na hindi mo kaya. Huwag mo laging isipin na mawawala o mauubos o mag-fail. No. Always feel that you are abundant. Yun ang kapitan mo. Lagi mong sabihin sa sarili mo, lalago ito, dadami ito, titibay ito, may pundasyon ito, magiging successful ito. Always feel the abundance para talagang magkaroon ka ng abundant life. Okay? In the area of what you need na i-remove sa buhay mo, yung Ace of Pentacles. Narinig ko dito, sabi ng yung spirit guides, Virgo, na kailangan mong makita yung halaga ng mga dumarating. Alam ko na medyo closed ka minsan, ayaw mo mag-try ng mga bagong bagay. Maybe because you're afraid to fail, you're afraid na baka malihis ang landas ko, baka magsayang lang ko ng oras dyan. Nakikita ko dito, sabi ng yung spirit guides, huy, tignan mo naman yung mga bagong bagay. Mag-try ka naman, sumubok ka naman, at pahalagahan mo yung mga bagay na alam mong maaaring magpabago ng buhay mo. Minsan, at the last minute, bumibitaw ka, at the last minute, ayaw mo nang ituloy, nagbabago ang isip mo, nagdadalawang isip ka, sayang tuloy yung pagkakataon. Sa panahon to do not run away and chase something na alam mong maaaring magpapanalo sa'yo. Ramdam mo yan sa puso mo with the Six of Swords eh. Mararamdaman mo yung kapanatagan sa kabila ng doubts.
sa kabila ng duda, mararamdaman mo na, ay, kaya ko to, ilalaban ko ito. So, wag mong sayangin, okay? Give yourself the chance to try other things na kaloob sa'yo ni God. At maaring ngayon, yun yung landas para sa'yo. Okay? In the area of what to expect, wow, napakaganda nito. Kapitan mo to, Virgo, i-claim mo na ngayon pa lang, aasahan mo daw ang magandang pagbabago sa iyong kapalaran. Wheel of Fortune is really a lucky energy. Sinasabi niya, naiikot na ang kapalaran in your favor. Kaya kung dumadanas ka ngayon ng masamang pakiramdam, sickness, or talagang mabigat na feeling, makakaasa ka na magbabago na yan, babangon ka na, you are now having this Empress energy of abundance, power, love, peace, and talaga namang prosperity. No? Kaya kung meron kang inaasikaso ngayon, Virgo, na iniisip mo parang, teka, ba't ang bagal nito? Bakit ang tagal? Panalo ba ako dyan? Or maaprubahan ba ako dyan? The answer is yes. Yung matamis na oo, makukuha mo this time. Yung hinihintay mo na good news ay darating. Sabi ko nga, may panalo ka ngayon, no? So, talagang palibre naman, mga kapwa ko Virgo. A win will be yours. Narinig ko yung hinihintay mong dokumento, hinihintay mong tawag, yung hinihintay mong approval, darating, ano. And you are the chosen one to get this valuable blessing. Ang grasya na ang lumalapit sa'yo. Kaya anong dapat gawin? Tanggapin, wag layuan, matuto kang habulin yung mga bagay na magpapalago sa'yo. Okay? Sa panahon to para buksan ang sarili at magalak dahil napakaswerte ng energy mo ngayon. Example, akala mo yung dati mong nilalakad na isang bagay na napakahirap pero walang nangyayari. This week or this month, biglang boom, mag-a-arrive siya sa'yo with the positive news. So congrats. Maswerte ka, i-claim mo to, it will be yours. In your challenge or ano ba yung mga dapat mong i-fix? Sabi ng yung spirit guides, i-fix mo this week yung alignment mo sa yung dreams. Di ba wish mo to? Nine of Cups is clearly a wish card. Sabi ng yung spirit guides, ano ba yung mga wini-wish mo na yan? Ano ba yung mga goal mo na yan this week or this month, no? O baka pambuong taon. Tinatawag ka ng yung spirit guides sa Virgo na, huy, ano ba ang effort na ginagawa ni Virgo this time para mapalapit siya sa kanyang goal? Ikaw ba'y tumatambay lang dyan at inaasahan mo lang si Destiny na gumalaw? Or kumikilos ka talaga para matupad siya? Halimbawa, pangarap mong makabili ng bahay. Ikaw ba'y nag-iipon? Ikaw ba'y nag-i-inquire sa iba't ibang real estate para makita yung presyo, para mapaghandaan? Diba? Kailangan kumikilos ka. Kung balak mo manalo sa loto, ikaw ba'y tumataya? Diba? Ipakita mo kay universe that you are aligning yourself to the blessing para makuha siya. Hindi pwede nakahalok-kip-kip ka lang dyan and full of arrogance, full of pride and ego na aasahan mo lang dumating yung isda tapos hindi ka naman bibili or hindi ka naman mamimingwit, di ba? If you want something in your life, more than praying for it, kailangan daw aksyonan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang very good, gawa. So, kailangan mo daw kumilos ngayon to align yourself para sa dream mo. Okay? Importante yan for you. In your fortune and the good things na paparating sa'yo this time, meron kang savor your life, passion, and pleasure. Sabi dito, namnamin mo, pahalagahan mo, at mag-enjoy ka naman, Virgo, sa buhay mo. Sabi ko nga sa inyo kanina dito, alam ko na nag-iisip ka para sa trabaho. Meron kang mga nililikha, baka negosyo mo yan, project, or kaperahan, and you're very workaholic. Sabi dito, matuto ka naman mag-relax, pahalagahan ng sarili, lumabas-labas, i-enjoy mo naman ang buhay mo, para makapag-recharge ka. Sabi ko nga, if you feel good, everything around you will be good. Importante yung namnamin, pahalagahan, and i-enjoy mo ang buhay mo. Okay? In your good things, meron kang the 8 of Wands. Makakaasa ka, Virgo, this time, meron ako nakitang mabilis na resolution sa ginagawa mo. Meron ka bang hinihintay na papeles, dokumento, tawag, interview, training,
Kung ano man yung bagay na yan na parang sabi mo, ang bagal-bagal naman, ang tagal-tagal naman. Uy, lumakas ang ulan sa labas, malaking indikasyon ng malaking biyaya at grasya para sa'yo. Congrats po. Namnamin natin yung ulan sa labas while we're reading on it. Okay? So, sabi dito, Virgo, may babili sa darating para sa'yo. Kaya kailangan mo maging alisto, maging preparado, maging go-getter, and magkaroon ka ng kahandaan ngayon na harapin ito dahil napakabilis ng magandang biyaya. Example, biglang dumating na yung konfirmasyon na tanggap ka na sa gantong kumpanya. Kailangan ka daw bigla doon bukas. So, kailangan talaga ready ka to fight and show there na kayang-kaya mo siyang harapin. Parang ganon. O kaya bigla-bigla dumating yung konfirmasyon na okay na yung dokumento, makakalipad ka na. So, magabago bigla yung schedule mo, ganyan. Kasi nga inaasahan mo matagal pa. Pero mabilis na darating para sa'yo. So, congrats ha para sa mga big things, better things, mabilis na mga bagay. Asahan mo yung quick resolution this time. Baka mamaya kabahan ka, matakot ka, okay lang yan. Ang importante ay darating na siya. Di ba? Yun naman mahalaga eh. Darating na yung isang bagay na akala mo mabagal pa or matagal pa. So this week, prepare. It will be yours. Mag-focus ka lang because you're on the right direction. Kaya ang tabayanan mo this week, Virgo, yung mabilis na balita ha. Pag dumating yun, ito na yun yung sign na kailangan ko nang mag-aligaga at bilisan kasi baka masayang ito. Parang ganyan, okay? In your divine messages, hold your vision. Sabi dito, kailangan talaga panghawakan mo yung goal mo. Panghawakan mo yung pangarap mo. Darating na siya ngayon. Darating na yung bilis, yung resulta, yung development. May progress na kumbaga. Kaya kailangan huwag kang malilingat sa kanya. Baka kasi mamaya ma-overwhelm ka, matakot ka, kayang-kaya mo naman yan. So hold your vision para matapos siya, magbunga ng maganda at talaga namang makapag-forward moving ka na at umikot na yung kapalaran in your favor. In your divine messages, meron kang the Hermit card. Sabi dito ng iyong spirit guides, let yourself shine. Tayo to mga Virgo, pag lumalabas si Hermit sa isang reading natin, mga Virgo, ibig sabihin, napaka-powerful natin this week. Okay? Napaka-powerful natin this time. So, panahon to para mag-shine. Huwag nang umiwas. Panahon na para sumulong at ma-create, ma-build yung mga bagay na para sa atin. Kunin mo yung chance at pagkakataon para patuloy na umikot yung magandang fortune sa atin, papalapit sa ating mga dreams. Kaya hindi pwedeng tatambay-tambay lang tayo o tutulog-tulog sa ating pangarap. Kailangan nating kumilos ngayon dahil chance mo na to. Napakaswerte mo yung energy mo, di ba? So, give it your all. Give it your shot. Okay? Panahon na para wag na mag-isolate. Nako, wag ka nang magkim-kim lang sa kabilang sulok at nandun ka lang mag-isa. Time to let yourself shine and show them all na kaya mo siyang ipanalo. Okay? Ang outcome mo yan, but first bigyan muna kita ng fortune cards. Meron kang bag, something important such as a new job. Yes, new job or raise. Para sa lahat po na naghahangad ng bagong trabaho, ito po ang konfirmasyon. Congrats po. You also have shark, take care or there will be a loss of material wealth. Sabi dito, mag-ingat. Huwag basta-basta magkitiwala sa ibang tao. Learn to be discerning, no? Lumayo sa mga taong greed or gahaman or opportunista. Learn to really see the truth about people. Okay? Another message, meron kang December. O mga kapwa ko Virgo, meron ba kayong special occasion pag December? Halimbawa, birthday ni kapatid, ng magulang, or anniversary. Kung ang sagot po ay oo, ibig sabihin po, this reading is for you. Pero kung hindi naman, meron daw po kayong milestone pagdating ng Desyembre. Congrats po. Another message, wall, misunderstanding. Sabi ko nga kanina, lumayo-layo ka pag medyo may away, gulo, sigalot, problema. Hayaan mo muna maghilom yung problema para pagbalik mo, magkaroon kayo ng paliwanagan. Pero ngayon, hayaan mo munang mag-die down yung energy, mag-die down yung anger, saka ka na bumalik at magpaliwanag kapag open na ang minds ng lahat. Okay? You don't need to pilitin yung mga bagay-bagay pag hindi ka pilit-pilit. Okay? Ang outcome ni Virgo for this week, ito po yung mensahe sa inyo ng inyong future self for you today. You have
the Ten of Wands. Alam mo, sabi dito ng yung spirit guide sa Virgo, you need to push forward para sa panalo mo. Okay? Sabi niya, alam ko nahihirapan ka na. Alam ko na punong-puno yung schedule mo, pagod na pagod ka na. Your physical and mental health are also affected this time. Kaya nga pinapayuhan ka niya kanina na pahalagahan mo ang sarili mo ha. Learn to nurture yourself. Be healthy physically and mentally. And wag mong kalimutan ang sarili mo sa mga ginagawa mo. Okay? Sanay kang ibigay ang lahat. Ganyan tayo mga Virgo eh. We always give for others. Kahit anong mangyari, ibibigay natin ang lahat. Ganon tayong mga Virgo. Pero sabi dito, wag mong kalimutan ang sarili mo sa lahat ng hirap. Okay? Learn to enjoy your life, savor your life, para hindi ka ma-burn out, hindi ka mapagod masyado, at hindi ka bumitaw. Okay? Isa po itong malaking indikasyon mula sa iyong spirit guides Virgo to not lose hope, not lose energy. Kasi malapit ka na magtagumpay diyan sa pinaghihirapan mo. Push pa, push pa. Tapusin mo daw, narinig ko. Tapusin mo, ilaban mo yan, kaya mo yan. Kasi malapit ka nang manalo. Okay? This time, lahat ng pagod may katapat na panalo. And hindi ka magsisisi sa lahat ng inilaban mo ngayon. Okay? Congrats mga kapwa ko Virgo. Yan po ang inyong special reading for today. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages dapat malaman ng mga kapwa ko Virgo today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.